Bulag-bulagan sa loob ng ministry. Ang simbahan ay tinawag ng Diyos upang maging tahanan ng pag-ibig, pagkakaisa, at katotohanan. Ngunit dahil ang simbahan ay binubuo pa ng maraming taong hindi paganap, may mga pagkakataong pumapasok ang inggitan, tsismisan, pagtatangi, at pagnanais ng kapangyarihan. May mga nag-uumpukan at naninira ng kapwa. May mga pinapaboran habang ang iba ay napapabayaan. May mga tahimik lamang dahil ayaw nakisali sa alitan at takot na madamay. Mayroon ding tapat na naglilingkod tulad ng naglilinis ng simbahan o gumagawa ng simpleng gawain, ngunit hindi napapansin o napapahalagahan. Hindi ito dapat maging normal sa iglesia. Ang tunay na sukatan ng paglilingkod ay hindi ang posisyon, kasikatan o pabor ng tao, kundi ang katapatan sa Diyos. Nakikita ng Panginoon ang bawat puso at bawat paglilingkod, kahit hindi ito napapansin ng iba. Hindi rin tayo tinawag na maging bulag-bulagan sa kasalanan. Ngunit dapat itong ituwid sa paraang may pag-ibig, kababaang loob, at ayon sa salita ng Diyos. Hindi sa tsismis o pagkakampi-kampi, ayon sa Santiago 3:16, sapagkat kung saan may inggit at makasariling hangarin, doon ay may kaguluhan at bawat gawang masama. Ayon naman sa Romans 2:11, sapagkat walang kinikilingan ng Diyos. At Colossians 3:23-24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Paalala, kung nakakakita tayo ng mga ganitong sitwasyon sa loob ng simbahan, huwag nating gayahin. Sa halip, maging bahagi tayo ng solusyon. Mamuhay sa katotohanan, magmahal sa kapwa, at maglingkod ng may kababaang loob. Ang layunin natin ay luwalhatiin si Kristo, hindi ang ating sarili o anumang grupo sa loob ng iglesia. Nararanasan ba ito ng inyong ministry? Alin ka dito? Hahayaan na lang ba natin na may tinatago ang ating ministry? Comment down below!